So, class, dito sa activity number 5 or delete, first, isingit nyo lang ulit yung button. Ayan. Yung button na merong href. So, anong gagawin? Anong link sa href? Ano ilalagay na link sa href? Yung delete.php file. After nun, ano sunod? Anong symbol ginagamit natin? Question mark. And then, query parameters. After nun, sa loob ng single quotation niya, magko-concatenate kayo ng ID variable. So, after nun, pag kinlik yan, makikita nyo kung ano yung pag hinumber ulit, kita sa baba, ID 8. Pag kinlik yan, pupunta siya sa delete.php. So, dito, i-check niya kung na-set yung parameters na delete by ID. So, kita nyo sa baba yun. Ayan, delete by ID. Inalabas sa baba. After nun, kunin natin yung ID and mag-echo tayo ng JavaScript. Okay. Sa loob ng JavaScript, sa loob ng if statement, we have confirm function. So, sa loob ng confirm function, so sa loob, may single quotation na string. Are you sure you want to delete the user with ID? Tapos, ID variable. After nun, kung mag-true yan, kung click yung OK, mag-link ulit tayo. So, i-reload niya yung delete.php, pero meron siyang dinagdag na parameters. So, confirm delete, tapos delete by ID parameter. Tapos, same lang din, concatenate ilagay natin yung ID dito. Interpolation siya. So, sa else naman, balik lang tayo ng web page kung may error or nag-cancel. After nun, i-check natin kung na-set ulit si parameter na confirm delete. Tapos, i-double check natin kung yung value niya ay equal kanino. Anong value? Anong value niya? True. So, dapat yung confirm delete parameters ay true bago niya i-run tong buong delete na code. So, sa loob nito, i-check natin yung user ID ulit. Ilagay natin sa user ID. Tapos, gawa lang kayo ng SQL delete statement or string. So, dito, delete from table name and konong ID. After nun, same process sa update. I-prepare yung SQL string. Pagka-prepare, ilalagay sa isang variable. Ngayon, yung variable na yon, yung delete statement, i-execute na natin. So, ibig sabihin, i-execute na ito. Tapos, yung resulta, ilalagay dito. And then, finally, i-check yung result. Kung okay, webpage.php. And kung mali, mag-i-script ng alert na error, delete field. So, kita natin dito. Pag dinemo natin, wait lang. Refresh natin. Ayun na naman sa internet ko. Kung kailan ako nag-ano, ayun. Yun. So, delete with ID 3. Pag kinancel mo, babalik lang dapat siya sa web page. So, kailangan sa video demo nyo, ide-demo nyo pag kinancel, kailangan sa webpage.php. Pero pag in-okay, doon na siya mag-delete. So, dapat, ayan, wala na, si 3. So, ito naman, delete natin. Pag in-okay, tingnan nyo, mabagal lang internet connection. Ayan. So, pag cancel, balik. So, hindi ko ibibigay yung full, tingnan natin yung